The door, please. English dapat. The door. Made the door. Senyas mo para manahimik na sila. Out in the door. Clap once. Twice. Once. Theater is on. Enjoy. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito tayo upang masaksihan ang pagtatanghal ng ikatlong grupo na ipinamagatang Kanser ng Pilipinas. Naway kayo'y misihan sa iyong mapapanood. Lights! Camera! Action! A, B, C, D, Z, F, G, H, Ay! J. Guys! Mamaya na yun. Guys! Mamaya na yun. Gawin mo natin yung script sa Pilipino. Ay, wait. Mga pala, script pa tayo sa Pilipino. Oo nga, parang natuwa sa akin si Miss Love. Uy! Bakit tayo mag-script? Isa-isip mo na natin yung mga natutunan natin mula sa akong ulit country. Oo nga, para naman kasi makagulo ng maginig mula natin. Tama. Ang pinakamalaking kanta nyo lang kasi, ano mo ba tayo sa naratingan kami ng country? Na dapat mamulat na ang pagkuha ng Pilipino sa realidad. Wait. Realidad? Ano realidad? Realidad na hindi alam ng lahat na ang mga Pilipino lang din ang may problema. Ang ibig mong sabihin, hindi sa lahat ng oras, ibang tawag nila ng mga problema natin. At madalas tayo lang din ang gumagawa nito. Tama ba? Tama. Tapos, kapag darating na yung oras, nahaharapin ng mga desisyon na pininggan natin, ibang tao ang sinisisi natin. Na 3 points namin nakuha nyo. Siyempre, Meron pa ano? Ito kasi, bumalik si Crisosto may parang diba? Ang tanong, bumalik pa siya upang ipaghiganti ang bansa? O para lang sa personal niyang hindi na maghiganti? Hindi, kasi ganito yan. So, may nakikilibusterism, no? Namatay dun si Simon na siya yung si Crisosto may parang. Pero tanong bakit siya namatay kung naging matagumpay naman si Tawin nila para sa bansa? Talamin! Namatay siya dun? Kasi yan kay Wattpad ka kasi ng Wattpad. Sa imbis na ito ang pero namatay talaga siya dun. Oo nga. Uy, going back to that. Yun, so yun. Namatay na si Crisostomo yung para sa ulit. Nangyayari pero tanong pa rin, ba't siya namatay kung ba't siya nagpakapatay kung naging matagumpay naman tayo para malabas? Ang sagot ng dyan ay, ikaw ba din ang sinisira ito? Ay, wow! may naisip kasi ang napakagandang siya ko. Naalala niyo pa ba si Kapitan Chago? Diba, sunod-sunod siya sa mga taong mataas sa kanya at pinapakapapa niya lang yung mga taong mabababang level kaysa sa kanya. Parang si Padre Damaso lang, pero hindi ka na siya purong Pilipino. Ngunit di ba kayo nagtataka kung bakit ang pinupindi nila lang ni Ibarra eh si Padre Damaso? Pareho lang nga sila ng ginawa ni Kapitan Chago eh. Kasi dahil, bayo siya. Hindi. Kasi naman siguro walang atraso si Kapitan Shadow sa kanya kaya gano'n. Hindi, si Tatay. Baka dahil ayaw ni Padre Damaso sa ginagawa ni Ibarra. Mismo. Kasi nga, di ba, kung pantay ka sa lahat at ang pagdadang mo sa mithiin mo, bakit hindi mo sisitahin si Kapitan Tiago sa marilitong ginawa at si Padre Damaso lamang pinupuntihan mo? Kasi tingnan mo, ang babaw lang din naman natin dahil lang sa magkaibang lahi. Alam mo, nga. At saka, napakarami na sumakot sa bansa natin, hindi ba? Hindi ba dapat, sa isang pananakot na dapat, marami na tayo natutunan. At saka, alam na natin yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. Pero, bakit parang marami mo natutunan pa? Hindi sinasabay ng mga Pilipino kung natutunan nila noon. Tingnan niyo, hindi man lamang nila ito maigulong sa mga antrenda. Kaya pala, gusto mo na lang pinakita.
mga documents. Okay, sige. Hi Gwen, good morning. Uy, hello bro. Good morning din sa'yo. Tanong ko lang, nabasa mo na yung documents mo? Oo, hindi pa nga eh. Ah, sige. Basa mo na lang bukas ha. Sige. Hala, Brooks naman eh! Oops, sorry Gwen. Ano ba? Baka talaga bro. O, di ba? Astig, di ba? Lahat makaka-relate kasi madalas nangyayari yun. Papakabisina nga daw, hindi. At mababata man o matanda nang gagano na walang dahilan. Dahil trip lang nila, ganun. Ano kaya maganda kung sa susunod na scene? Wait, paano naman kung yung susunod na scene eh, may dadating na isang taga-ibang bansa tapos makakalimutan sa Pilipinas? Tama. Tapos, may darating na isang Pilipina, di ba tatanggol yung kapwa niya mula sa talagang bansa? Oo nga, parang makakita kung paano mga kapwa natin sa game. Sa ganong sitwasyon. Para din may pakita yung mga kadayaan ng mga Pilipino. Ha? Bakit madaya? Kasi nga di ba, lahi lang pinagkaiba pero yung ginagawa pareha lang naman. Pero bakit kapag sa taga-ibang bansa na OA-OA yung mga Pilipino? Ah, pero kapag anong mamalit, sa kapwa natin, di naman ganun ka-OA. Paano ba? Ganito? Thank you. Hey, watch it! I'm so sorry, I wasn't Is looking. this how Filipinos normally be like? Still clumsy and blind. Hey, don't mess with us Filipinos. Remember my country. Leave my coworker alone.
Paano kung sa susunod na scene, yung tungkol sa droga na kinakaharap ng bansa natin? Grabe, no? Kung ang problema ng bansa natin noon, hindi ka yung droga. Oo, maganda. Tapos maganda naman yung susunod na sinabi na yun, nahuli na tapos, dadali na sa presinto. Tama kasi pusher to, kaya nila hinuli. Tapos, dadating yung backup din ng kasama ng police na huli lang sa pusher. Next naman. Sige, sige, bakit ganito ba? Pwede rin. Triggered. Wala po, wala po. Pare. Sabay sa likod! Pare, pulis ako. Copy, boss. Copy, copy. Yo, 2. Kailangan ko ng backup nila, boss. Kaya tara na. Sige, sige. Ayun, natawan din na. Yun nga guys, so may point si Tasha. Ngayon, malalaman
Predicted ng Dr. Jose Rizal na makakarelate tayo na sa modernong panahon dahil sa aktang nilikha niya. Grabe, ang talino pa na talaga ni Dr. Rizal. Crush ko na talaga siya. May naisip na kayo para sa susunod na Kung yung next sinabi, kaya ready na lang ako. Dito. Kaya ganun gawin sa huli. dapat dito ay matutunan ng mga manonood sa atin. Paano kung sa scene na to, ipalabas natin yung nasusunod ng ibang mga karakter? Tapos ang pagsisisi nila. Drug pusher. Isa ako sa mga dahilan kung bakit hindi maunlad ang bansang Pilipinas. Kung tutuusin, may desisyon ako. May desisyon ako kung bibili ba ako ng droga o hindi. Ngunit mas pinili kong gumamit ito. Desisyong hindi kasalanan ng iba, kundi kasalanan ko mismo. Ang desisyong sumira sa aking buhay. Panguhusga sa panlabas na ito. Ikinawalad ba natin ito? Ito ba'y ating ikinayayaman? Binubusog ba tayo ng panguhusga natin sa kapwa natin? Isa ba ito sa mga paraan upang ang ating ekonomiya umangat? Upang ang ating bansay umunlad? Kung gayon, bakit? Bakit kahit anong gawin, hindi umaangat ang bansa? Dahil hindi ito ang paraan. Hindi ito ang isa sa mga paraan para umunlad ang ating bansa. Pagbibintang. Pagbibintang sa isang tao, wala namang kasalanan, ay isa sa paraan ng pagtanggal mo sa kanya ng kanyang kalayaan. Hindi ba't isang malayang bansa ang ating nasyon? Kung gayon, bakit mahahadlangan ang kalayaang nararapat na mata mo ng kapwa mo? Uunlad ba ang ating bansa sa iyong mga pagbibintang? Magkakaroon ka ba ng maraming salapi sa paggawa ng bagay nito? Ang bansang Pilipinas ay maliit na bansa lamang. Ngunit ang nagpapalaki dito Ay ang puso ng mga Pilipinong nagkakaisa. Pagtulong. Ito hindi para sa iyong sarili, kundi para sa kapwa. Katulad na lamang ng mga militar na hindi nagdadalawang isip sa pagsugod nila sa gyera. Hindi inaalintana ang maaari nilang kahinatnan matapos ang digmaan. Pero, hindi mo kailangan maging militar upang makatulong. Kailangan mo lamang maglahad ng tulong sa anumang oras at panahon. Isa sa masakit ng Pinoy ay ang pagiging mapanghusga o mapanglait sa kanilang kapwa. Tuwing nakakita na ibang Pilipino, ang iba ay manghuhusga, tatawa, manalait, makikisali, o hindi magsasalita. Ngunit bakit tuwing banyaga na nakakarap ng ating kapwa ay doon na tayo kumikilos? Doon na tayo nagkakaisa. Bakit ang lakas nating manghusga at manlait sa mga banyaga at ibang lahi, pero hindi natin manghusga ng ating mga sarili? Sino ba ang dapat sisihin? Ang Diyos ba? Ang kapwa natin o ang mga sarili natin? Wala namang ibang may kasalanan sa nangyayari sa buhay natin kung hindi tayo natin. Hindi ba't meron kang mapagpipilian? Ang tanong lamang ay bakit? Bakit mo piniling takakin ang direksyon na yan? Di ba't pwede mo naman itong tanggihan? Ngunit bakit mo tinanggap? Ang pag-unlad ng bansa ay nakasalalay paano simulan ng bawat Pilipino sa pagkakaroon ng maayos at mapayapang buhay. Kung hindi natin pag-unlad ng ating bansa ay hindi lamang nakasalalay sa gobyerno kundi sa masa mismo. Kung hindi natin simulan ang pagbabago sa ating mga sarili, paano natin simulan ang pagbabago sa bansang nangangat natin ng makamit?
Walang may ibang sala sa mga desisyong pinili mo, gayon din sa mga aksyon mo. Ikaw, tayo ay may gusto sa mga mangyayari at nangyari na sa buhay natin at hindi ibang tao. Bakit imbes na matuwa tayo para sa iba, sa magandang paraan, naglalait at naghuhusga pa tayo? Pag-unlad ng Pilipinas ang mithiin, ngunit bakit hindi tayo magsimula sa pagbabagong pansarili upang makamit ito? Magkakaisa ang solusyon sa panibagong bukas na niya. Pagkakawatak-watak ng bawat isa dahil lamang sa magkakaibang prinsipyo at pananaw sa buhay. Ngunit nagkakaisa sa pinapangarap ng pag-unlad ng ating bansa. Papaano unlad ang ating bansa kung tayo mismo ay walang balak na ayusin ang ating pakikitungo sa bawat isa? Ang kailangan mo lamang ay magkaroon ng bukas na isipan at pag-intindi sa iyong kapwa. Isang simpleng aksyon na kahit bata ay kayang gawin. Ngunit bakit ikaw na may malawak na isipan ay hindi mo ito magawa? Malayang nasyon ang bansa nating kinaroroonan. Pero ang tanong, malaya nga ba talaga? Ilang dekada na ang lumipas, ngunit bakit nagmistulang mas masakal pa sa pananakop sa atin ng ibang bansa ang hindi pag-unlad ng Pilipinas? Ng ating munting bayan, hindi lang isa o dalawang nayon na sa ating bansa'y sumako. Ngunit bakit mistulang hindi tayo natututo sa bawat pananakop na sa ating bansa'y naganap? Pagbabago sa bansa o sa sarili? Yan ay isang malaking katanungan na walang ibang sagot kundi ang pagbabago sa sarili ang siyang dapat simulan para sa pagbabago ng bansang unahan. Bars. Bars. So, short. Good. Standard setter yan. Standard setter sa akin. Hindi na yan. Okay na? Yeah, pwede yan. Anong oras na pala? Masyado tayong masarap sama. Kaya pala bumibig doon si Tao. O sige, type ko na lang yung script natin, tapos bukas memorization naman. Sayang mo na. Sige, Para tsaka sana, makapag-realize na kami. hindi magtitulan yung mga manonood dito sa atin pag nagawa na natin. Siguro niya. Sana ba yan? Bye. Ingat, eh. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon.